Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa press conference nga po kahapon ng Japanese monster na Oya Inoue, kung saan opisyal na nilang inanunsyo na magtutuos na sila ng ating pambato na si current Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales para sa 4 na major world title belts ng dibisyon na gaganapin sa December 26 sa Tokyo, Japan, ay pinuri nga po ng gusto ni Inoue si Tapales at talaga namang hindi niya ito minamaliit. Ito ay sa kabila ng inaasahan na sasabak si Tapales bilang heavy underdog sa gabi ng kanilang sagupaan. Ayon po kasi kay Inoue ay noong una umano ay isang agresibong fighter umano ang tingin niya kay Tapales. Subalit nagbago na daw ang pagtingin at impresyon niya sa ating pambato matapos niyang panoorin ng paulit-ulit ang mga videotapes ng mga laban ni Tapales. Paliwanag ni Inoue na ang upper body movement daw ni Tapales ay napaka-flexible at may napakagandang depensa din daw ito. Sa katunayan nga daw ay masyadong technical daw itong si Tapales, kaya naman nagulat daw talaga siya. Pero ganun pa man ay sinabi naman po ni Inoue na umaasa siya na mababaliwala ang lahat ng sandatang meron si Tapales nang dahil sa kanyang ipapamalas na lakas at bagsik ng kamao. Gusto niya daw kasing makapagbigay ng isang matinding knockout win para sa mga fans. At habang pinupuri nga po ni Inoue ang galing at talento ni Tapales sa ibabaw ng lona, ay kabaliktaran naman po ang sinabi nito sa isa pa nating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Ayon po kasi kay Inoue ay matapos niyang mapanood ang laban ni Casimero at ng kanyang kababayan na si Yukinori Oguni, ay masasabi niya umanong hindi naman daw pala talaga magaling si Casimero. Kaya naman dahil dyan ay nawala na daw siya ng gana na labanan pa si Casimero. At nakatuon na daw talaga ang buong atensyon niya ngayon kay Tapales. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagkaharap na nga po kanina lamang sa kauna-unahang pagkakataon ng knockout artist Ryan Garcia at ang napakadelikadong kalaban nito na si Oscar Duarte para sa kanilang bigating bakbakan sa December 2. Nagkasukatan na ito sa face-off kanina, kung saan kapansin-pansin na lamang sa tangkad si Garcia, habang lamang naman si Duarte sa lapad ng katawan. Ganun pa man nga po ay bagamat nanggagaling si Garcia sa masaklap na pagkatalo sa kamay ni Gervonta Tank Davis 6 na buwan pa lamang ang nakakalipas, ay hindi pa din nga po nawawala ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Ito po ay dahil sa edad niya umanong 25 anyos ngayon, ay ayaw niya na daw kumuha pa ng madadaling laban. Gusto niya daw ay lahat ng malalakas at bigating mga boksingero na ang kanyang mga makakatapat. Ang pagiging isang ganap na world champion ang pinaka-target ngayon ni Garcia. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng armas na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating